Bakit kaya tinawag na Typhoon Inday itong pagharap next week sa impeachment trial bilang testigo ni Attorney Lopez, Elijah Lopez, na dating chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Ito, tingnan po ninyo. Ito yan, para makilala nyo. Yan, yung babae. Yan, sa gitna. Yan, Ayan, nahabol ng media kasi ayaw magpa-interview eh. Ayan po. Ayan. Kita nyo? Ayaw magpa-interview pero hinahabol ng media para ma-interview. Ayan. Ayun, So, si Lopez po, ito nakasalamin ng black. Yan, yung nakasalamin ng black na yan. Nasa gitna. Yung naka-white ng polo yata yan. Yung naka-white tapos naka-black ng eyeglass. Nakasalamin ng black ng yan po yung ayan, i-close natin. Ito yung Attorney Lopez. Yan, nakatagilid kasi ang kuha. Mula dun sa loob, sa second floor ng Senado, actually dun sa impeachment court. Ano ba tawag yan? Clear of court. Nang magpakita sa Senado hanggang sa baba, hanggang sa parking habang naghihintay ng sasakyan ay hinahabol ng media, hindi magpa-interview. Bakit ba tinawag na Typhoon Inday? Grabe alam mo, nasanit tayo pag sinabing typhoon, malakas ang dating yan. Ilang kayang signal, di ba? Pag sabing typhoon, ano ang signal? Anong typhoon ngayon? Signal number 1, number 2, number 3, number 5 na yung signal, sabi ng Pag-asa, conforme sa lakas ng bugso ng hangin at ulan ng bagyo o typhoon. Ay ito, tinawag na Typhoon Inday. Pinangalanan Di ba? Hindi Typhoon Lopez. Ang nilagay dyan, Typhoon Inday. Di ba si Vice President tinatawag na Inday Sara Duterte? O di ba? So, Typhoon Inday. Si Sara nga ba yung tinutukoy na Inday? At bakit tinawag na typhoon? Saan ba kung talagang parang typhoon, parang bagyo ang magiging dating ni Attorney Lopez na dating Chief of Staff ni Sara Duterte sa Office of the Vice President at maging sa Office of the Mayor nung nandun pa yata sa Davao nandun na sa Office of the Mayor. Paano naging typhoon ang dating? Ito ba'y anti-Inday o pro-Inday? Pag pro-Inday, paano magiging typhoon? Kung anti-Inday, baka yun ang typhoon. Di ba? Kaya hanggat hindi natin nadidinig, kasi ayaw magsalita, ganyan po ang interpretation at analysis ng mga tao at ganoon din ang aking paniniwala. Typhoon for Inday or typhoon for katotohanan o anti-Inday. Bagyo kinumpara ay nung ito ay humarap sa mga investigasyon, especially sa Committee on Appropriation at Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee lalo tikit sa Kongreso nung pinag-uusapan ng nakaraang taon. 2 years na halos, 2024-2025. Drama-drama nangyari yan. Iyakan, nakakulong, na-hospital. Ito yun Hindi magsabi, hindi makipag-coordinate, kinontempt, pinakulong sa Kongreso, tapos dinala sa St. Luke's, dinala sa Veterans Hospital dahil masama daw pakiramdam. Hanggang sa noong nakaraang trial, may isang linggo ipinakita nasa video, umiiyak-iyak pa ito dahil wag daw siyang tanggalin sa House of Representative Facilities, doon lang daw sa ikulong. Kasi merong motion doon sa Kongreso noon na ilipat siya ng kulungan, ayaw niya kaya nag-iiyak-iyak. Okay? So tapos mula noon nawala na. Ay nung isang araw yung video niya na umiiyak siya, ipinakita sa impeachment court. Nakita natin lahat yan, di ba? Tapos yung pala ay isa sa original na magiging testigo ng mga taga-usig. Kasama yan doon sa 57 na mga pangalan testigo ng House at Private Prosecutors na ipinesenta doon sa pre-trial conference sa clerk of court ng impeachment court led by Attorney Bantog. Ayun. So nandun na yon. Alam na ng depensa,
nakasama si Atty. Lopez. Tapos, formal lang ang inendorso at sinabi ni Atty. Defensor, Congressman ng Iloilo, bilang lead counsel ng Article 4 sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Okay, threat yung Article 4. Okay, ay kasama na nga yun. At sinabi nilang Tuesday, kanilang ipipresenta. Mauna yung attorney, isang abogado mula sa NBI. Tapos si Atty. Lopez, tapos meron pang isang opisyal mula sa Kongreso. So, yun po yun. At mula nung lumantad yung pangalan at sinabing testigo, binansaga na siyang Typhoon Inday. So, katulad ng sinabi ko, ang nagpresenta ng testigo, ang kanilang paniniwala, makakatulong sa kanila. Hindi yan gagawin testigo kung makakasira sa kailang kaso. Common sense naman yun. Kahit sa korte, kahit sa impeachment, ang testigo dapat papabor sa iyo kung ikaw yung nagdala. Ikaw yung nagpresenta ng testigo. Pero kung hindi ikaw yung nagdala ng testigo, laban sa iyo, bakit ka naman papayag ng gano'n? So, paano naging Typhoon Inday? Typhoon against Inday? Or Typhoon pabor kay Inday? Ayan ang aabangan. Kayo, malaya kayo makapagbigay din ng opinion dyan at paniniwala. Dahil hindi natin pwedeng pangunahan kung saan patungo yung typhoon. Patungo ba ng Davao ito? O patungo ng Pasay City dito sa Metro Manila? Ang Typhoon Inday. Ayan. At gaano kalakas? Anong magnitude kung sa earthquake? Ano naman hong signal kung sa bagyo o typhoon? Typhoon signal number 2, number 3, number 4, number 5 ba? O signal number 1 lang ang magiging testigo at sasabihin ni Atty. Lopez bilang dating Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayan ha? So malinaw na. Kinumpara na sa typhoon, di pinapaliwanag naman natin kung anong klaseng typhoon at saan ang posibleng direksyon ng typhoon. Kasi di ba ang Pag-asa laging sinasabing gano'n? Mayroon typhoon ganito, bagyong ganito, ang direksyon papunta ng Visayas, papunta ng Mindanao, papunta ng Luzon. Ay ito, typhoon ni Atty. Lopez. Ulitin ko, papunta ba ng Davao? At anong signal nito? Papunta ba ng Pasay, Metro Manila, kung saan nandoon ang Senado at mga prosecutors? Anong signal nito? Gaano kalakas yan na testigo? Ayan, ganon talagang pagsasalarawan yan. Please like, share, subscribe, and follow. May marami po na nanonood, nakikinig, pero mas maganda po mag-subscribe, mag-follow kayo. Subscribe sa aking mga channel. Ito, MA Pinoy TV. Doon sa kabilang channel natin, Mike Abby Opinions. At doon ho sa Facebook page natin, nandun din yung mga channel na yan. Kaya magtulungan tayo for information, issue lang, walang personalan, trabaho lang dahil kailangan hong ipaliwanag ang ganitong klaseng mga impormasyon para sa aking sariling mga pananaw.